maliban sa linggong ito, ay isang Sunday na lang, ano? At kaya iniisip ko ano kaya magandang tuturo ko, ipipreach ko. At basta ganito mga panahon, siyempre, palaging bumabalik sa atin, no? Andun yung ating dating ginagawa kasi, no? At minsan napapasabay din tayo sa season, eh. Di ba? Balik tanaw. Balik tanaw tayo sa mga nangyari sa ating buhay, kaya sa ating iglesia. At sa ating iglesia ay marami naman akong nakitang napansin at marami tayong ginawa na magaganda, maayos. At may mga Bible studies, no? May mga bagong members, maraming mga naging visitors, maraming mga occasions, at meron din mga problema, of course, at kasama naman yan eh. Merong umalis, merong nadisiplina, merong muntik ng madisiplina. Ay, sino kaya yun? Wala naman siguro. No? Wala. But that is the church. Yan ang iglesia. So, kaya ang title po natin dito ay sa iglesia, sa ating paglago, pwede ba tayong lumago ng walang offense or hindi natitisod, hindi nasusugatan ng ating konsyensya sa ating iglesia? Tayo ba ay lalago sa ating buhay Kristiyano kahit na or wala dapat sumusugat sa aking puso? Yan, ganyan katanungan. Ngayon, kung meron man akong masabi na dahil sa preaching na ito, ay naalala nyo, ay oo nga pala, buti na lang, pinilit si Brother El, naalala ko tuloy yung offense na ginawa sa akin ng kapatid na ganito. Pasensya na po. Hindi po yan ang aking intensyon. Hindi ko intensyon na inyong tanaw, o isipin muli, yung mga sama ng loob na naranasan natin. Hindi po. Sapagkat, siyempre, kung naalala mo lang ngayon dahil sinabi ko to, ibig sabihin, nakalimutan mo na yon at napatawad mo na. So, hindi yun ang intention ko. Ang intention ko po ay, baka meron pang hindi nagpapatawad. Ayan. At baka naman, wala kang naisip na ikaw ay natisod, baka ikaw naman yung nang titisod. Di ba? So, pag-isipan natin maigi. At ang ating pong verses ay sa Romans chapter 14, 13 to 19. Okay? Few verses lang naman ito. Babasahin ko po, Romans 14, 13 to 19, at kung meron po kayong mga banal na kasulatan, ay ating pong tunghayan din naman sapagkat tayo ay sasamba sa ating buhay na Diyos. Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. I know, and I am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Let not then your good be evil spoken of, for the kingdom of God is not meant meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. For he that in these things serveth Christ is acceptable to God and approved of men. Let us therefore follow after the things which make for peace, and the things wherewith one may edify another. So if the question is it possible for Christians to grow in a church na walang offense, na hindi nakakaranas ng offense, or hindi nasusugatan ng konsyensya, or hindi natitisod? Yes and no. Sagot yan. Yes and no. Okay? Sapagkat ang pagbagsak o pagkatisod o pagkasugat ng konsyensya natin sa mga nakikita natin
o sa church mismo, yan ay hindi natin may iwasan. Una, sapagkat tayo ay mga tao na nagtupulong-pulong sama-sama sa isang lugar. At ang bawat tao ay may kanya-kanyang preferences. Gusto ko ganitong kulay, gusto ko ganitong pagkain, ganyan. Gusto ko ganyang oras, yan, preferences. Okay? Or gusto natin yung bagay na yun. At meron siyempre iba, meron hindi gusto sa iyong preferences. So, kung walang kung walang patawaran o humility, conflict. But sometimes talagang lumalabas ang conflict, no? At usually, sa aking observation bilang isang Kristiyano, bilang isa din sa mga leaders ng iglesyang ito, usually this happens when everybody has a ministry. When everyone is busy. Ngayon, hindi tayo masyadong busy, no? Kasi, bakasyon, no? Sa ito, this is my own observation. Nagiging masyadong stressful ang mga Christian pag palapit na ng palapit ang anniversary. Di ba? Kasi halos lahat tayo dito, kukunti lang naman tayo ang daming assignment. Di ba? O ikaw ang usher, ikaw si decoration, pili ka ng kanta, magsundo ka, mag-invite ka, gawa ka nito. Ang dami! So, pagka madami ng ganun trabaho, although, sige, bigay mo sa akin. Kakayanin ko yan by the grace of God. Pero as human, siyempre, dumarating yung pagkakataon na, ba't ang dami ata? At doon na, pagka dumating na yung oras ng panahon ng season, ay, siyempre, sa dami ng task na gusto mong gawin o gusto natin gawin, merong nag-i-sleep. Okay? Hindi naman tayo mga professional na binabayaran na isang, anong tawag doon? Yung coordinator sa mga event, diba? Lahat bigyan mo sa kanya, bigyan mo sa pera, siya bahala. Pag may problema, sasisisihin mo. Dito, hindi. Lahat tayo dito, coordinator. Lahat tayo dito may idea, lahat tayo may isip kung anong dapat gawin. So, stressful. Minsan nga, nangyayari, diba? Ito nangyari din sa amin sa Riyadh to. Susundo. Yan na. Tapos, choir na, hindi pa kami nakabihis. Kakanta na naman tayo. Takbuhan naman. Ganon ka-stressful. At minsan, talaga sa stressful na yun, nakakasabi ka ng something. Di ba? Nakaka-ngiwi ka. Ganon minsan. At nakikita yan ng mga tao. Kaya ang sabi, ano ba naman yan? Si kapatid, ba't ganon? Okay? At kung meron kayo naalala ngayon, patawaran nyo na yun. No? Patawaran nyo na. Hindi ito para hukayin ang mga sugat sa ating puso, kundi ating pong pagagalingin lalo. Okay? So, yun. So, ang lesson nito, ang background nito, ay nangyari doon sa Romans chapter 14, ay sapagkat yung unang iglesia ay magkahalo ang Hudyo at mga Hintil, Gentiles. Di po ba? Alam naman natin na ang mga Hudyo, mga Israelites, ay meron silang very strict na na dietary. Napaka-stricto nila sa kanilang pagkain. Maraming bawal. Diba? Maraming bawal. Ang mga Gentile naman, yung mga non-Jews, walang bawal. Sabi nga nila, basta yan ay nasa table, kakainin ko yan. Ang mga Israelites, hindi. Malinis ba yan? Okay? Pinag-pray ba yan? Marami silang ganun, tanong. Naging iglesia na sila, is one church na, diba? So, sama-sama sila. So, sa pagkainan ngayon, doon ngayon nagkakaroon ng problema. At naging, matindi pa nga yan, dahil si Peter minsan, kumain, si Pedro, kumain kasama niya yung mga Gentiles. Kung ano yung pagkain nila, kinakain ni Peter. Nung nakita niya na dumarating yung mga Hudyo, ibang mga Hudyo, anong ginawa ni Peter? Bigla siyang tumayo. Biglang umalis. O di, anong pinapakita doon ni Peter? Okay, kakain ako sa inyo, basta wala nakakakita sa akin dito. Pero pag andyan na sila, labas ako. So, nagkaroon ng mahigpit na pagtatalo. So, iyon, pagtatalo nila
or pagkatisod nila dahil sa pagkain. Tayo dito, sana walang natitisod dahil sa pagkain. Dahil lahat naman tayo dito, lahat ng inihahanda ay pinapasalamatan natin sa Diyos at ating tinakain. Okay. Nagtatampo lamang yung iba kasi naubusan. Yun. Or kaya naman, hindi naubos yung kanyang tinhanda. O, yan, di ba? So sa atin, walang problema dyan. Pero, sa modern time natin, mga kapatid, marami ang pwedeng maging katisod-tisod sa ating buhay. Di ba? Speaking mo sa pagkain, sa aming family, ako lang ang kumakain ng balot. Ganun yun, di ba? Ako lang din ang kumakain, hindi man mahilig, sa mga inert. I mean, yung puso, atay. Yung mga dalawa kong ladies, ayaw. Pag kumakain na ako noon, may sabihin, ano yan? Kaya sabi ko, huwag na nga wag lang akong tignan pag kumakain ako ito. Pero hindi naman yun something na nakakatisod. Ano? Pero there are mga ibang bagay. Halimbawa, yung panonood sa sine. Diba? In this modern time, dapat ba manood ng sine? Dapat ba ang mga ladies nagme-makeup? Okay? Dapat ba ang mga ladies may mga burloloy? Something like that. Ang mga lalaki ba, pwede bang mahaba buhok? Pwede ba tayong uminom ng beer kahit tayo lamang? Or how about wine? At marami pang iba na in context, noon, sa New Testament time, ang ano nila, pinakamabigat nilang puntos doon na pagtatalo ay pagkain. Pero ngayon hindi, no? So maraming bagay na tayo pwedeng magkaroon ng pagkatisod. So yun po ang ating titignan. Pero sa iglesia, ang offenses po ay talagang mangyayari. Mangyayari at mangyayari yan. So pagka yan ay nangyayari, be ready. No? Huwag tayong ma-surprise. Ay, bakit ganun si kapatid? Ba't di niya ako binati, birthday ko? Di ba? Bakit di ako niregaluhan? Niregaluhan ko pa naman sa dati. So, nangyayari po yan. Because we are still here imperfect persons. Okay? Mga tao tayo na ligtas nga tayo mula sa kapahamakan. Ngunit still, andun pa din yung ating old nature na gusto tayo ay mapansin. Gusto na tayo ako yung mabigyan na importance. At kung lahat tayo ay ganun, of course, then nagkakaroon ng conflict. Ang offense po ay is like a trap. Trap yan eh. No? Nagiging trap na para ikaw ay mahulog sa mas malalim na kasalanan. So, meron pa. Yung iba, natitisod slightly dito, kapag pag sinabi, let's open our Bibles, ang ino-open, cellphone. No? Yung iba, no offense dyan. Hanggang sa, kaya mo na nga sila. So, yung ba sa atin ba, tayo ba na maraming Bible dito sa Pilipinas? Sa Riyadh, naiintindihan ko yun eh. Kasi nga, bihiraan Bibles doon. Pero dito, hindi ko na maintindihan masyado eh. Pero pasensya na ako yung natitisod sa inyo. And then, okay. So, kanya-kanya. Okay? Unless magkaroon tayo dito ng batas na hindi na pwede ang cellphone, ang laptop, ang anumang bagay. Okay? Basta Bible lang. Then, atin yung gagawing covenant. Baka naman tayo maging kulto na noon, ano? So, pwede ba ang manood ng sports pag Sunday? Diba? Buti na lang, tapos na yung SEA Games, ano? Kung hindi, baka marami sa atin nanonood ng SEA Games, laro nung Gilas at saka nung Thailand. No? Ang ganda ng laro sa umpisa, oh. Sabi ko, talo ang Pilipinas dito. Tapos after 2 hours, balik ako. Uy, lamang na sila. Buti na lang hindi naglaro ng Sunday. Paano kung Sunday? Baka kanya-kanya tayo nakaganon. Tapos wala naman ako sinasabi, Amen! Ay! Nakasut lang, nag-amen ka na. Okay, so,
That happens now sa panahon natin. At yan ay nagagawa natin. Okay? Nangyayari sa atin yan. Now, I'm not saying na yung ginagawa natin ay depende na sa tao. Sapagkat ang isang kasalanan ay kasalanan. Hindi po nagbabago yan. Ang isang kasalanan ay kasalanan yan. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung mga bagay na hindi sinabing kasalanan. Diba? Hindi sinabing masama. Ngunit nagiging masama kapag mali ang ating pagkagawa. Yan, okay? So, yan ang mahirap minsan eh. Minsan sasabihin ng isang tao, hindi naman sinabi ng Bible na masama ito ah. O, pwede kong gawin. Pero hindi naman lahat ng pwede mong gawin ay hindi masama. Hindi lahat ng pwede mong gawin ay hindi na dapat mo nang gawin. Po ba? Okay, so, ang kasalanan po ay hindi subjective. Na depende sa tao. Ay, mayaman naman ako, kaya okay lang sa akin na marami asawa. Diba? Mapagmahal kasi ako eh. Diba? Kaya palipat-lipat ako ng bahay. Okay, so, hindi subjective sa isang tao ang kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan at yan ay mayroong kabayaran. Okay? Whether mayaman ka or mahirap ka. Pero as a Christian, doon sa mga bagay na hindi sinabing definite na kasalanan, tayo po ay malaya na gawin yung mga bagay na yun. Maliban na lamang po pag tayo ay nag-abuso. Kaya yan ngayon ang titignan natin. Or sinobra sa ating pagkilos. At kapag tayo ay merong isang bagay na gustong gawin, hindi naman sinabing masama, hindi naman pinagbawal, pero sa tingin ng iba, medyo questionable. Tayo, sa ibang tao, okay yun. Pero hindi lahat ng tao sa atin sa paligid na to, naiintindihan na okay yun. Ano ngayon ang ating gagawin? Diba? Okay ito sa akin eh. Hindi sinabing masama. Sa ibang tao, hindi okay yan. Kasi ganito yan eh. So, yan. Bawa na lang ito, diba? Nag-camp tayo. First camp, may nakita, nagbe-vape. Nagbe-vape sila. O, diba? Sa kanila, hindi okay lang ito sa amin. Hindi naman sinabing masama ito sa scripture eh. Well, marahil yun ang kanilang paliwanag. Pero sa atin, siyempre, iba yun eh. Okay, so, yan ang mga ating pag-usapan yun. So, of course, ng iba dyan, mas matindi ang pagkatisod. Sabihin nila, ayoko na nga talaga maging Baptist kasi ang daming bawal. Sa church na to, ang daming bawal, doon walang bawal. Doon na lang ako. So, sa verse 14, sabi po dito, I know and am persuaded by the Lord Jesus Christ. Sabi dito, aking nalalaman at itinuro, binahagi ng Panginoong Yesus ang mga bagay na ito, that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. Nasa tumitingin pala yun. Sa tumitingin. Kung ito ay hindi masama sa'yo, hindi masama sa'yo, pero sa kabila, tumitingin sila masama yun. Ngayon, yung sa verse 14 po, ito po ay hindi tungkol sa anumang bagay, kundi ito ay sabi doon, anything. Okay? Huwag nating samahan ng any thought, any action, or any ambition, any plans. Ang sabi doon, anything. Mga bagay. Kasi iba sinasabi, sabi dyan, there is nothing unclean out of itself, but to him that esteemeth it anything. Di pwede pala akong gumawa ng mga bagay kasi sa akin hindi masama yun eh. Di ba? Pag nagsasamba, pwede lang akong matulog na lang. Hindi masama sa akin, mabuti sa akin yun eh. Okay? So, hindi po yun. Action na yun eh. So, ang sinasabi dito, things, mga bagay. Ang lahat ng bagay po ay hindi masama by itself. Ang kutsilyo, hindi naman masama yan. Di po ba? Unless, gagamitin mong pangsugat sa ibang tao.
Di ba? Ang pera, hindi masama. Ano masama? Yung the love of money. Yun, root of all evil. So yung mga bagay na ito ay hindi masama. Ngunit, nagiging masama po yan kapag ginamit ng hindi tama. At kapag yan po ay ginawa ng isang Kristiyano, mayroon tatlong paraan. Sabi sa scripture na nabasa natin, tatlong paraan kung paano nagkakaroon ng pagbagsak o pagtalisod ang isang Kristiyano. Ito sa Kristiyano lang ito, Okay, sa Kristiyano lang. Ito ay makita po natin, number 1, so verse 13, sabi doon, let us not therefore judge one another anymore. Okay, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. So number 1 ng pagbagsak po ay yung paglalagay ng, sabi doon, katitusuran sa daan. Okay? Nakikita ko yung mga kids ngayon, ano? Si Snowy. Kaya pala white snow sinasabi kanina, Brad. Wala si Snow, di ba? At tumatakbo yan dyan, kaya kasama si Ian, at minsan nagbubanggaan yan, di ba? At bumabagsak sila. Yun ang naisip ko sa katitusuran, di ba? Pag naglalakad ka ng maayos, tapos biglang mayroong pumatid sa yung ganon, di ba, babagsak ka. Okay, sa mga bata, napansin ko yan, pagka sila ay bumagsak, titinginan yan, minsan iiyak, pero after that, magtatawanan silang dalawa, di ba? Pero pag yan ay ginawa mo sa isang may edad na, ay, bakit mo ako tinusod? Di ba? Awa yun. Ngayon, in these things, sabi doon, sa buhay Kristiyano, ito na po yung mahirap. Ito na yung sinasabi na huwag tayong magawa ng anumang stumbling blocks. Sa isang pagsamba, sa isang paglilingkod sa Panginoong Diyos, okay, sa ating pakikasalamuhula, sa ating pakikipag-isa, iba-iba yung action natin, may action na hindi katanggap-tanggap sa iba. Huwag po nating isipin na lahat ng ating ginagawa ay katanggap-tanggap. Merong iba na titisod. Okay. Especially kapag bago. Lalong-lalo na kapag bago. Ang bawa, bisita. Diba? May bisita tayo dito pupunta. Buti ngayon wala. Wala ba? Yes. Tapos, sa'yo, okay lang kasi puyat ako kagabi. Diba? Puyat ako kagabi. Kaya, hikap ka ng hikap. Paano kung may bisita? Nakita ka, ay, ganun pala dito. Of course, hindi niya maintindihan yun So, matitisod na siya, alis na siya. Ganoon din naman sa ating mga kapatiran, ano? So, kung meron natitisod sa atin, sabi doon, mag-ingat. Sabi doon, considering a weaker brother. Let us consider our brother. Especially pag alam natin na sila ay weak. Kaya ang natitisod, mga kapatid, ay consider them as a weak brother. At ang nagtitisod sa kanya, ang tawag ay stronger brother. Ganun usually. Ganun usually. Sapagkat sa actions natin, sa pananalita natin, sa ginagawa natin sa ating buhay Kristiyano, ay doon po nagsusugatan ang konsyensya ng mga weak Christians. Sa example dito sa First Church, nasusugat, nagdalamhati, not yet dalamhati. Nagtatampo ang mga Hudyo kasi nakikita nila, bawal yan baboy, kinakain ng mga Pilipino. Chicharon, bawal yan sa amin. Although sila ay iniligtas na ng Panginoong Jesus mula sa mga ritual,
Pero andun pa din sa kanilang katawan, sa kanilang puso, sa kanilang idea, na bawal yan eh. So, hindi yan hindi yan biglang matatanggal. Siyempre, kumakain ka, yung mga Hudyo, ano sila, stumbling block yan. Kaya ang iba, hindi nila ako sisimba. Kasi nakikita ko yung mga bagay na yan. For example, okay ba ang alak? Okay? Okay ang alak. Wag lang, sabi sa scripture, malalasing. Okay? Yeah. Pero ang tanong naman doon, hanggang ilang tungga ka bago ka malasing? Birat, bus mo na isang bote, hindi ka pa rin lasing, pambihira naman, adik ka na ata. So, we need to be very careful. Here in our church, hindi naman sinasabi na bawal ka uminom. Uminom ka doon sa bahay mo, doon ka lang. At pagdating mo dito sa church, wag mo paamoy ang ininom mo. Wag mo ipagmalaki, ay Brad, meron ako doon. Minsan bibiruan tayo, diba? After the Lord's Supper. Minsan nagbibiruan no? Uy, uwi ko na yan, Uwi ko na yan. Okay? So, I hope walang natitisod doon. No? I hope walang natitisod, walang nasusugatan, bakit sila ganun? Para sila mga lasenggo. What if, halimbawa lang naman to, what if kung may lasenggo dati? No? Tapos nakita, uy, yung mga diakono, nag-aagawan sa natirang ubas, gatas ng ubas. Ayoko na dito. Those are, exaggeration lang ito mga kapatid. But think of ourselves. Isipin natin, ano yung mga bagay na nagagawa ko bilang isang Kristiyano? Kusa or hindi kusa, pero natitisod ng aking kapatid. Diba? Kaya, yun ang number one, pagkatisod. Ano ang pagkatisod? Tulad ng mga bata, after that, tatayo yan. Tapos maglalaro naman sila. Ganon din naman yung ibang mga kapatiran. Pag sila'y natisod, or nasaktan, sandali lang. Papatawad na sila, at yun naman ang tama. At kakalimutan na. Yun ang maganda. Hindi yan sinasa puso, hindi yan kinakalat pa. Hindi na chinichismis pa sa kapatid. Alam mo ba, natisod ako sa kapatid na ganito? Nagalit ngayon yung sinasabihan mo. Bakit mo tinisod? Bakit ka natisod doon sa sinabi ng isang kapatid? Hindi naman katisod-tisod yun. Away na kayo. Okay? So, let us be careful. So, ang pagkatisod po mga kapatid ay, this is just a temporary. No? So, hindi dapat yan pinatatagal. Hindi dapat yan iisip, hindi dapat yan pinapalago sa puso natin. Diba? Hindi dapat yan sinasama ng loob natin. Bilang isang mananampalataya. Kasi nga, tisod lang yan sandali lang yan dapat. At lahat tayo sa ating action, meron at merong matitisod. Ako inisip ko nga siguro may mga natitisod na rin sa akin dito kasi madalas kaming liban ng pamilya ko. No? Kasi hindi kami lalos maka-attend. Kasi nga, masyado naman malayo. No? At we try to do our best na ma-attend every Sunday pero hindi kaya talaga Kaya kung meron man natitisod sa inyo ay bigyan nyo na lang ako ng pamasahe. Okay, so bangon uli. Tayo natisod ng isang Kristiyano. Tayo uli siya. At lingkod uli sa Panginoon. Sapagkat kung ating iipunin yung pagkatisod na yan, doon ka na lang nakasadlak ka na lang sa lupa na yan. Nakasadlak ka na lang doon sa kanyang pinagkabaksakan. At hindi ka na magiging maayos at lumalagong Kristiyano. So, sa tanong na, pwede ka ba lumago sa isang iglesia nang walang offense? Pwede at hindi. Pwede ka lumago kahit may offense kung pag ikaw ay na-stumble, kung ikaw ay natapilok, o ikaw ay pinapatid, ay nagpapatawad ka kaagad. O kaya naman, overlook mo nilang, hindi mo nilang pinapansin. Kasi hindi naman sinasadya no? Hindi naman sinasadya. Then, so merong stumble. Okay? Number 2, meron namang medyo mas bigat na ito. Sabi sa verse 15, but if thy brother be grieved, matindi na ito. No? Grieved. Biro mo yun? Sa Tagalog, napighati.
Kasi sa atin, kapag grieving, parang nagdadalamhati, ano? Yung isang namatayan, so nagdadalamhati ka, para kang, pero iba-iba yung meaning ito eh. So, napigati means, napisa mo yung kanyang puso talaga. Talagang masama yung loob niya. Talagang siya ay bagsak na bagsak dahil sa nagawa natin na isang bagay. At sabi dito, doon lang sa pagkain. Yung kapatid ay sobrang nadalamhati. So, hindi masama yung pagkain, ano? Hindi masama yan. Sabi ng scripture, dapat yan tanggapin natin nang may pasalamat sa Diyos. At kainin natin kung ano yung sinanda. Hindi masama. Pero meron palang mga kapatid na nadadalamhati ang kanilang puso sobra-sobra. Nasasaktan. Anong sabi doon? Now, walkest thou not charitably. Hindi ka lumalakad ng may pag-ibig. Pag tayo daw po ay nakadalamhati ang kapatid dahil sa isang bagay na hindi naman masama, at ginagawa natin, okay? At pinapasalamatan natin, pero dahil sa iyong pagpipilit na gawin yung bagay na yan, sabi ng scripture, hindi ka lumalakad ng may pag-ibig sa kapwa. Ang ginagawa mo lamang ay paglakad sa iyong sariling pag-ibig sa iyong sarili. Diba? Yung napipigati. Ibig sabihin nung napipigati or grieved, yun talaga ang damdamin ng tao na yon, ng kapatid na yon talaga, no? Na nagkakasala siya. Okay, for example, so sa example dito, hindi ko na bibigyan pa ng maraming example tayo ngayon, no? Kasi pagka binigyan ko ng maraming example sa ngayon, meron tayong natamaan eh, no? Kaya ang gagawin natin example, yung sa scripture din. Okay? So, yung mga tao na sometimes, isang Hudyo, isang Gentile, tapos nagsama sila sa isang bahay. Tapos sabi nung pastor, kain na tayo. Sabi nung Hudyong Kristiyano, hindi pa ako kumakain yan, pastor, kasi kinalakihan ko na yan, na bawal. O may Gentile doon. Hindi po, handa ko po ito, kain po tayo. So, napilit natin yung isang tao na yun. Okay? Napilit. Dahil kapipilit mo, sige na, kain ka na. Sige na, hindi masama yan. Okay? So, napilit. But after that, ay na, pigating-pigati na yung puso niya. At ang isip niya, nagkasala ako sa Diyos. Okay? Iniisip niya, nagkaroon ako ng malaking kasalanan sa Diyos. Kasi nga, yun yung kinalakihan niya. Diba? At ito po, sabi doon, ay napahamak natin yung ating hinang kapatid. Because of our insistence na, okay lang ito, hindi masama ito, yung ginagawa ko na ito, para sa iyo din to. Although sa kanya, hindi tama. No? At so, isipin na lang natin, mga kapatid, no? Sa ating buhay ngayon, alin yun? Ano yun na ipinopromote pa natin, na alam naman natin na questionable sa kanya, pinopromote natin, tapos ni-invite pa natin siya sa doon, and then siya pala ay ayaw niya. So, kailangan dito ng sensitivity ng mga Kristiyano. No? Hindi porket okay sa iyo ay okay din sa iba. Diba? Mostly yan sa mga jokes natin. Diba? Meron tayong jokes na hindi maganda para sa iba. Merong sa iba naman, okay. So, kailangan lang natin maging sensitive at tignan natin yung mukha ng mga kausap natin. Oops, medyo hindi na siyang umingiti sa jokes ko. Tigil na ako. Hindi, tuloy ka pa rin. No? So, yung mga bagay na yan, neutral yan eh. Neutral yan. So, it's a matter of preferential na lang yan. Tulad ng pagkain. Gusto ko to, ayoko niyan. Sa church natin, ganoon din. Anong gagawin natin sa church, sa building? Anong magandang gawin? Kurtina o pintura? Ayan, example ko, magandang example yan. Yan, di ba? Preferential. I prefer kurtina. Sabi na, hindi, pastor. I prefer pintura. Kaya nangyari, kurtina at pintura.
para, para mabuo. Di ba? Pero may na-offend pa din. Meron pa rin nasaktan. Anong gagawin natin? Ang hirap, di ba? Ang hirap. So, sa ating mga kapatid, let us not force our brothers and sisters, especially young, especially weaker, no, sa isang bagay na maaari nilang ipighati. Okay? Masusugatan mo sila sa kanilang damdamin. Kapag ginawa ng kapatid nila, siya nasasaktan sa kanyang damdamin, no? Hindi masama, pero upon his conscience, masama yun. At ginagawa niya ng ginagawa, then later on, he will be grieved too much. So, mapipighati siya. No? At then, sasabihin niya, I have sinned against God, nagkasala ako. At yun na yun. Parang masyado na siyang down na down. No? At yung konsensya niya, yun ang mahirap pabalikan yung konsensya na nagawa ko itong bagay na to. Until later on, ginagawa na niya ng ginagawa hanggang sa lahat na ng bagay ay yung kanyang konsensya ay para ng kalyo. Hindi na ngayon siya sensitive. Wala na siyang sensitivity because of what we have done. Na akala natin tama, pero sa kanya pala mali. So, isipin natin, itong ginawa kong ito ay ba ay nakakapagtisod sa kapatid? Ito ba ay nakakapagpighati sa kapatid? No? Kayo lang makasagot niya mga kapatid. Ako lang makasagot yung sa akin. Kayo din na makasagot sa inyo. Okay. At wala nagpipighati. Doon sa stumbling, no? Nagtitisod, yung gumawa nun sa kanya ay nang titisod. Diba? O, dito sa grieved, yung napighati, ang gumawa naman sa kanya nun, griever, or nagpipighati. Okay? Ito yung pangatlo ay mas mahintindi. So, paano pataas na pataas yung intensity or pababa ng pababa ang kalagayan. Okay? Number 3, sabi doon sa 15, continuation tayo sa 15. But if thy brother be grieved, yun, number 2, grieved, with thy meat, now walkest thou not charitably. Ito yung pangatlo. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Sabi doon, huwag mong ipahamak sa iyong pagkain, yaong pinagkamatayan ni Kristo. Meron palang ganon na posibleng mangyari sa isang Kristiyano na dahil lamang sa aking liberty na kumain ng isang bagay na gustong-gusto ko, masisira ko ang isang kapatid. Kasi yun ang topic dito is Christian liberty. Malaya akong gawin yan. Kasi pinalaya na ako ng Diyos. Meron akong kalayaan. No? Pero ang ating kalayaan ay limited lamang, mga kapatid. Hindi yan buong kalayaan. Sapagkat ang ating kalayaan ay tumitigil kapag meron ka na natatapakan. Lalo na dito, ang sabi, destroy, biro mo yon sa ating pag-alam, sa ating pagkakagawa, sa ating, sabi dito, is pagkain lamang. Yung isang kapatid, isang bagong kapatid na bagong ligtas, maaari kababautismo pa lamang niya, sa halip niya sa magpatuloy sa iglesia, magpatuloy na paglilingkod, magpatuloy na magkaloob, nasira siya. Dahil lamang sa ating pag-insist, kumain ka nito, masabuti ito sa iyo. Okay? Nasira siya. Habag-habag naman yung kapatid na yun. So that means, yung kapatid na ito, sa halip na siya sumamba, nagkaroon na siya ng spiritual stagnancy. Wala na, doon na lang siya, ayoko na. O kaya naman, nag-backslide na rin siya. Because of our actions. Because of dahil sa hindi nating pag-iisip ng kabutihan para sa ating kapwa. So, kapag alam natin na ang isang kapatid ay mayroong weakness, no, huwag natin pilitin huwag natin siyang pilitin.
pag-pray natin, i-guide natin siya para siya ay maging matatag. Para siya ay lumakas. Para siya ay mag-mature sa Christian life niya. Kung meron pa rin isang kahinaan na galing sa kanyang kinalakihan, huwag natin siyang pilitin na magbago agad-agad. No? Na dapat ito na yung gawin mo. No? Dapat yan tattoo na yan, paboran mo yan. No? Paano kung ang laki-laki ng tattoo sa kamay, no? Hindi mo mabubura yan. Hindi, bawal dito yung tattoo. Burahin mo yan. You will destroy that person. Not only emotionally, but physically. Andiyan na yan eh. At wala tayong magagawa dyan. Okay? But yung actions natin, yung ating pag-smile, or pagsimangot, or hindi pagpansin, or yung actions natin na nakikita nilang iba na hindi nakikinig sa preaching. Speaking of that, dito, ako sa harapan, nakikita ko kung sino yung nakikinig at hindi nakikinig. Diba? Alam nyo ba, mga kapatid, na meron pang iba na nakikita kung anong ginagawa natin during worship service? Maliban sa Diyos, ha? Ang Diyos, nakikita yan, definitely. Meron pa. Meron tayong camera dyan, mga kapatid. Kitang-kita kayo, mga kapatid. Kaya nga pag ako bakit ganun? Nagkakalabitan. Kitang-kita. Kung ako ay isang bagong Kristiyano, tapos nakikita ko, di ba dapat sumasamba sila? Bakit sila kalbit ng kalabit? Ba't sila kwentuhan ng kwento? Bakit pa pinapakita yung cellphone? Okay? Hindi naman nagbabasa ng Bible. So, ano yan? Nakakatisod yan, mga kapatid. Okay? We are in the worship service, so dapat tayo ay maglingkod sa Diyos. Diba? Mag-ingat tayo sapagkat maaring may matisod, stumble, mayroong mapighati, grief, at hopefully wala pong ma-destroy, masira. Because of our preferences. No? Hindi naman talaga kasalanan eh. Pero gusto lang natin ito. Ito yung hilig ko kasi. Dahil hilig ko to, dapat ito rin ang hilig mo. Huwag ganon. Dapat tayo ay magbigayan sa isa't isa. Okay? So ano po ba ang possible result ng isang offending o weak brother? Okay, of course, sa natisod, pwede siyang bumangon, pero nagsugatan yung kanyang konsensya. Kung siya ay nag-grieve, pighati, mas matindi na yung sugat sa puso niya. Kung siya na-destroy, talagang spiritually, umalis na siya. Pero sa atin, mga Kristiyano, na unknowingly, ay probably unknowingly natitisod sa atin, may mga bagay na mayroong resulta or may epekto. At tuloy natin po yung pagbabasa ng Scripture. Okay, sabi doon sa 16, let not then your good be evil spoken of. Okay, sabi doon, tingnan natin, spoken of. Uy, pinagkukwentuhan. May nagkukwento. So, yung mga nakakakita, ay, kinukwento. Ay, dun sa SGBCI, pagka mayroong bisita, hindi kinakamayan. Hindi, kinakamayan naman natin, di ba? Okay na okay nga, kitang-kita. That's good. Pero, of course, sabi nga natin, hindi natin mapipigil, hindi natin mapipilit, o hindi natin masasaway kung ano yung sabihin nila. Pero kung intention talaga natin or mayroong something sa puso natin na ayaw natin gawin yung tama, then that's wrong. Okay? So sabi doon, meron nagkukwento, meron pinag-usapan. Ang sabi pa sa verse 6 na ganyan, huwag nating hayaan, let not then your good be evil spoken of. Huwag nating hayaan yung mga magagandang bagay sa ating buhay, sa ating spiritual life, ay pagkwentuhan ng masama. Sino ang magkukwento ng masama dito? Of course, yung mga unbeliever. Sapagkat di naman mas maganda na ang nagkukwentuhan ay yung mga believer, no?
Uy, alam mo ba, si kapatid na ganito, late na naman siya, absent na naman siya. O, hindi maganda yun. O kaya naman, during lunchtime, pinag-uusapan yung preaching ni pastor o si buhay ni pastor, yun ang dessert. Hindi. No? Sabi doon, let not your good be evil spoken of. So, ibig sabihin po mga kapatid, may mga bagay tayong good things na tanggap sa Panginoong Diyos. Okay? Ano yung pinaka-the best na good things na natanggap natin? Of course, pag titingnan natin yung ating physical life, ating buhay nito, ang dami tayong natanggap. Meron tayong kalakasan, meron tayong pamilya, meron tayong mga anak, meron tayong trabaho, masigla pa tayo, okay? Makakapunta pa tayo sa pagsamba, pero yung the best na nagsimula talaga ay ang ating kaligtasan. Yun ang talagang good things na natanggap natin. Na ang kasalanan ng isang tao ay napatawad, pinatawad ng Panginoong Jesucristo, siya ay binigyan ng matuwid na kalagayan sa harap ng Diyos. Kaya nga, pagtingin ng Diyos sa atin, hindi na kasalanan na nakikita, kundi ang katuwiran, righteousness ng Panginoong Jesucristo. Yun ang magandang bagay. Pero, dahil sa action ng mga Kristiyano na hindi mindful sa kanyang action, siya'y nakakatisod, siya'y nakakapagpighati, siya'y nakakadestroy ng kanyang kapatid. Ang sabi dito, sila'y pinag-uusapan yung kanyang kaligtasan, sinasabi, ay hindi totoo ang kaligtasan ng mga tao dyan sa iglesia na yan, sapagkat sila'y naninira, sapagkat sila'y nag-i-stumble, sapagkat sila'y nagpipigati ng kanilang mga kasama sa iglesia. Yan ang masama. Diba? Lakad tayo dyan sa labas. Uy, mga Kristiyano kami. Pero kung tayo dito, nagsisiraan, nagtatampuan sa isa't isa, tapos makikita sa labas, diba? Pag-usapan, ay, ganyan dyan, masusungit yung mga tao dyan, hindi man lang naghahay. Ay, yung mga tao dyan, gano'n. So, yan po mga kapatid. Sabi doon, huwag nating hayaan. Yung ating magandang testimony, okay, magandang pananaw ng mga tao because dahil tayo Kristiyano, ay sabihin ng mga tao, hindi naman totoo yun eh. Pakitang tao lang yan, yung kanyang buhay Kristiyano na yan, pakitang tao lang yan. Tuwing Sunday lang yan, mabait. Pero pag sa labas na yan, barumbado din pag nagmaneho yan eh. Di ba? Ganon eh. So, huwag natin hayaan mga kapatid. So, consistent tayo mga kapatid sa ating buhay Kristiyano. Ang hirap talaga. Pero, yan tayo mga Kristiyano. Then, di ba? Sapagkat yung mga good things na yan, lahat yan ay galing sa Ama. Sabi sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above. Di ba? Mula sa langit. And cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So, yung good gifts na ating na-receive, mga kapatid, yung ating kaligtasan, ang paglilinis ng Diyos sa ating buhay na masama, yung pagbibigay niya sa atin ng isang katayuan na tayo mga anak ng Diyos, huwag po nating hayaan na ito'y pag-usapan ng masama ng mga tao dahil lamang sa ating personal na kagustuhan. Gusto ko ganito. Gusto ko ganito. Gusto ko ganito. Kaya dapat ganito. Kaya iwasan natin yung mga ganyan. Okay? Let us not gossip. Yan, ito isa sa mga hindi maganda sa lahat ng tao. Lalo na hindi mas maganda sa mga Kristiyano. Diba? Or mag-aaway, or yung mga simpleng tampuhan. Yan, natampo ko si kapatid. Kasi hindi mo ako binabati. Di batiin mo ng batiin. Kamusta ka? Hello? Okay. Sometimes, silly things. Yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta, na maaaring makadiscourage sa ibang tao para hindi maglingkod sa Diyos, hindi maglingkod sa Panginoong Yesus. Diba? So, kasi yung mga bagay na yan, yung tampuhan, yung paninira,
yung dito na lang ako sa lugar na ito na kinalugmukan ko, yan ay hindi para sa kaharian ng Diyos. Di ba? Ano yung para sa kaharian ng Diyos? That is in susunod na verse. Sabi doon sa 17, "For the kingdom of God is not meat and drink." Okay? So, yung kingdom ng Diyos daw po ay hindi para doon sa mga bagay na yan, na mga minor things na yan. Huwag natin masyadong pagbigyan ng napakalaking importansya. It is important. Mahalaga yan. Mahalaga yung pintura, mahalaga yung pero hindi yan yung kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos, ang sabi dito ay righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Yan ang pinakamatindi, yan ang gandang bagay na natanggap natin sa Diyos. Doon tayo mag-major. Kumbaga sa kurso, yan ang ating talagang panindigan, yan ang ating pagtayuan. Yan, right? Pakita natin na tayo ay matuwid na sa harapan ng Diyos at gayon din naman sa harapan ng mga tao. At meron tayong kapayapaan, lahat tayo dito peaceful. Walang nag-iilangan. Ayokong timin doon kasi andun si kapatid eh. Diba? Walang ganun. Enjoy. May kagalakan. Kagalakan na kahit na merong pagsubok, na kahit na merong offense, meron ka pa rin kagalakan because you are worshiping the true God. Because you are in the true church. At yung mga kapatid na yan, true saved persons. No? Doon tayo merong kagalakan. Kung tayo ay nagagalat, tumanggap tayo ng 13th month pay. Di ba? Oy, may nag-amen. No? Alam ko na kung sino. Hintayin ko pa iba mag-amen. Yung mga nakatanggap ng 13th month pay, wala na. Huwag niyo asahan kami mga senior. Wala na talaga kami. Okay, so, sabi doon, ang kingdom of God, ang kaharian ng Diyos, ay hindi para sa mga bagay na maliliit na pinagtatampuhan natin, na pinagkakainisan natin, na binibigyan natin ng masyadong debate, na masyadong nagtitiis tayo, na napipigati tayo. Kundi dapat, ang kaharian ng Diyos ay para sa kapayapaan, righteousness, katuwiran, kapayapaan at kagalakan sa banal na Espiritu. Yan ang kingdom of God. Kaya ngayon ang ating hinahangad, di ba? Na tayo ay pupunta sa kingdom of God sa New Jerusalem. Doon talaga maganda. Okay? Kaya nga pag ang mundo, ang mga kapitbahay, ang mga kaibigan natin, kapag nakita sa buhay natin yung righteousness, yung peace, at yung joy na dulot ng banal na Espiritu, sila ay God willing, by the grace of God, maingganyo na maging mananampalataya din. Instead na tayo pa yung katitisuran nila para sila lumapit sa Panginoong Diyos. So sabi doon, sa 19, "Let us therefore follow after the things which make for peace." Okay? Kapayapaan. Ang kapayapaan natin ang Panginoong Jesucristo. "And things wherewith one may edify one another." Sa halip na mag-isip na ako'y natisod, natisod mo ako kapatid, kaya hindi mo na ako atin dyan. Pastor, ang masyado mo akong pinipersonal sa iyong preaching. Kapatid, mali ang lesson mo. Daming natitisod sa mga maraming bagay. So, hindi daw po yun ang ating pag-isipan. Okay? Ang pag-isipan natin bilang isang mananampalataya, sabi doon, para tayo ay lumago, not offenses. Because sabi nga natin, di ba? Sabi ng scripture, darating at darating yan eh. We just need to be ready. Kaya ang payo, ang encouragement, sabi doon, things wherewith one may edify one another. Magpatibayan po tayo sa isa't isa. Okay? So, in personal lives natin, mga kapatid, kailangan naman po natin to make the right choice.
based on the Word of God. Kasi bawa, no? Pag ikaw tayo ay na-offend ako, halimbawa, no? Anong gagawin ko? Mananatili ba akong offend at di na ako sisimba? Mananatili ba akong offended sa damdamin ko at ayoko na dyan? So ano yun? It is a choice. Di ba? Pipilian yan eh. Just like, pupunta ba ako ng maaga? Sana hindi na gano'n, no? Maaga sa church. Tulad kanina, no? Maaga ba dapat ako doon? Magsisimba ba ako ngayon? Yun, may choice pa eh, no? Dapat hindi na eh. Pero dito mga kapatid, sa mga offense na maaari natin natanggap, it's now our choice. Diba? Ako ba ay magpapa-apekto sa minor things na ito na parang hindi maganda sa akin? Okay. No, dapat hindi na. Huwag po tayong mag-base sa emotions alone. Kasi yun ang nangyari, diba? Pag nasaktan tayo ng isang tao, galit tayo agad. O kaya naman, talagang medyo may sakit. Pag doon tayo nag-base, pag yun ang pinagbasihan natin, wala na, ayoko na talaga. Pero ang basihan natin ay ang salita ng Diyos. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, mga kapatid. Hindi po ba? Na tayo ay magmahalan sa isa't isa. Na tayo ay magpalaguan, magpalakasan sa isa't isa. Yun ang sinasabi ng Scripture. Pero pag ano yung sinabi ng sa puso ko, ayoko na, ay hindi sa Panginoon yan, sa diablo yan. So it is a choice. Natisod ka, choose to worship God. Pag mong palaguin yung natisod kasi ako, ayoko na. No? But thank God, kung meron mang natisod sa mga kapatid natin, ay bumabalik. Pero of course, siyempre, pag yan ay naging habit natin, ganun at ganun, so hindi rin maganda bilang isang Kristiyano. But then for the church, ano naman ang gagawin ng church? Okay? Siyempre, dapat may gawin ng church. Kapag ang isang iglesia, ang mga kapatiran ay palagi nila nagtitisuran. Ang hirap siguro ng iglesia ng ganun, no? Na habang lumalakad ang mga kapatiran, may nagtitisod. Hindi maganda yon. So dapat ang mga leaders ay patuloy ang pagtuturo ng salita ng Diyos. That is why yung ginagawa natin. Patuloy na nagpapaliwanag, patuloy na nagpapaalala, at kung kailangan, sasawayin. Hindi dapat pabayaan ng iglesia yan. At ayaw natin ng isang iglesyang ganun, na lahat na lang ng tao ay maninipis, na parang balat ng sibuyas, na konting ganun mo lang, ayaw na. Kailangan natin ito yung mga makakapalang muka. Sa pananampalataya, matatag sa pananampalataya. But whether is it a personal or by the church, growing is always painful. Diba? Pag lumalaki ka, merong pain yan. Meron niyang sakit, meron niyang kirot. Because ang isang church na walang kirot ay kontento na sa kagalakan nila, ay hindi lalago yan. Okay. Tayo, lumalago tayo sa mayroong kirot, pero dahil sa biyaya ng Diyos, yan ay napagtatagumpayan sa biyaya ng Diyos. No? Okay? Huwag tayong mag self-pity. Walang self-pity dito. Kasi sa salita pa lang na yun, puro sarili natin. Pagka yun po ang ating binigyan ng pansin ng matagal in self-pity, then later on, you will be grieving. At hindi ka pa rin tumigil sa yung self-pity, then you will be destroyed. Okay? So, alam niyo mga kapatid, ang isang Kristiyano, we will end here, na hindi lumalago sa kanyang pananampalataya, ay isang Kristiyano na lamang, spectator lamang. Ano spectator? Nanonood lang. Ay, ang galing nilang kumanta. Ay, ang galing nilang magbasa ng scripture. Ay, ang galing ito, ang galing ito. Pero siya, ayaw niya, upo lang ako. Yun, hindi lalago yun. So, let's evaluate
Anyway, it's the season for our evaluation. No? Let's evaluate, let's evaluate ourselves, our Christian life. Meron bang naka-offense sa akin? Meron bang nang-offense sa akin? Meron bang nang-tisod sa akin? Okay? Anong dapat mong gawin? Well, kung talagang hindi mo matiis, talk to him. Talk to them. But rather, kung ano lang naman, simpleng bagay yan, forgive. Patawarin mo. At yun ang malaking bagay na pwedeng gawin ng isang Kristiyano. Magpatawad na magpatawad na magpatawad. Tandaan po natin, mas marami tayong kasalanan na ginawa sa ating Panginoong Hesus. Pero pinatawad niya tayo completely. Kaysa doon sa mga kapatiran natin dito, na nagmamahalan tayo sa isa't isa, kung meron mang isang bagay na magawa sa atin, patawarin na natin. Huwag na dapat humaba pa yan o tumagal pa yan. Forgive. And if you think you have offended someone, okay, at hindi naman lumalapit sa iyo, evaluate din natin sarili natin. Isipin natin na may mga kapatiran tayo dito na mas mahina sa akin, na maaring hindi niya gusto yung ginagawa ko, na dapat kong baguhin. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. And this is the church. Ito lang naman ang church natin eh. So let us edify one another. Praise God.